Aminado ang PNP at NBI na pahirapan ang paghahanap kay Senator Bato de la Rosa, lalo pat dati rin itong naging hepe ng pambansang pulisya. Nagsabi namang handang tumulong sa paghahanap ang dati ring PNP chief na si Nicolas Torre III. Live mula sa kampo. Ayan na, klaro po ito. Si Nicolas Torre po, no, ay tutulong po sa paghuli dito sa Bato de la Rosa na to. Malay mo, yung heartbeat po ni Bato, ay matagpuan lang sa ilalim ng bato, di ba? Sa ilalim ng punong kahoy. Baka nandyan lang po yung sa tabi-tabi yung heartbeat ni Bato. No? Bato, yung heartbeat mo medyo itago mo yan kasi si Nicolas Torre po ay tutulong na sa pagtugi sa'yo. Sa paghahanap sa nag-iisang bato na wanted. Bato na isang pugante. Bato de la Rosa na kala natin noon maangas, mayabang. Yun, mayabang. Nakita ko yung kayabangan. Pero ngayon, naging bakla. Ayari. Biglang nagtatago na ngayon. Dating PNP chief na si Bato de la Rosa. Ngayon, ay naduduwag na po. Diba? So, yan bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon. Ayan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads po natin. So, tuloy po natin to. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano-anong hakbang ang ginagawa ng mga alagad ng batas sa paghahanap kay Senator Bato? Cheryl, wala na raw sinasayang na oras ang Philippine National Police o PNP para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod nga ito ng utos ng Department of Justice o DOJ na ipatupad na ang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban sa senador. Kumikilos na ang tracker teams ng Philippine National Police o PNP para hanapin si Senator Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma mismo ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Pero aminado ang hepe, mas maigi kung sumuko na lamang si Bato. Di hamak na makatitipid daw ang PNP sa pondong kakailanganin para sa manhunt operations. Para sa akin mga pre, mas pabor po ako na itong si Bato sumuko na lang. Para yung resources po ng ating gobyerno o Philippine National Police, hindi na po masayang. Tulad ng, siyempre dapat may budget yan, di ba? Ano po yung gagamitin sa budget? Yung mga gasolina, lahat-lahat na po nandyan na, di ba? Mas maganda po, sumuko ka na. Bato de la Rosa, taong bayan na po yung nananawagan na ikaw ay wag na magpasaway. No? Sumuko ka na lang para naman si Digong maging kapitbahay mo na sa Hague. Di ba? Kasi masama ngayon ang loob ni Pulong dahil ikaw ay tumakas. Unfair naman po sa tatay ni Pulong nakakulong sa Hague, tapos ikaw, nakasabwat niya, paghala-gala pa ngayon. Hindi po katanggap-tanggap yan. Diba? Shoutout kay paring Marge Marasigan TV Ayan, magandang gabi. Bato, sumuko ka na para matapos na yung problema. Kasi isa ka sa problema. Isa ka sa salot sa Pilipinas. Yun na nga, no? Para naman si Digong, yung kanyang sama ng loob, mabawas-bawasan. Diba? Samahan mo na siya sa Hague. Si Basti galit na ngayon. Bakit ka tumakas? Baka napasabi si Basti ngayon, lintik. Basti at Pulong, baka napasabi, lintik. Si tatay ko lang ang nagbayad ng kanyang kasalanan sa Hague. Si Bato, nagtatago. Unfair naman yan. Diba? So, Bato, mag-isip-isip ka na. Siguro, hindi naman putik yung laman ng bungo mo. Sumuko ka na. Perwisyo kang Bato de la Rosa ka, wala kang silbi. Bagay na alam naman daw ni de la Rosa na naging PNP chief din noon. Imagine yung paggastos natin, utilize the resources in the conduct of manhunt, in the implementation of warrant of arrest, and other police operation to implement that. It involves a lot of resources.
Bagamat wala pa namang natatanggap na anumang surrender feelers, tiniyak ni Nartates na pwede raw ituloy ni De La Rosa ang lumutang noon na plano nitong pagpapasailalim sa protective custody ng PNP. Seeking protective custody is meaning that is surrender, o di? Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself, di mas maganda. Okay? Para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. Pinangungunahan Diba? Para hindi na mahirapan pa yung Philippine National Police, Bato de la Rosa, no? Kasi, ang ending rin naman yan, mahuhuli ka rin, maniwala ka sa akin. Mahuhuli ka rin. So, bakit mo pa patatagalin? Hindi kasi solusyon yung pagtaka sa iyong krimeng ginawa noon. Dapat mong harapin yan. No, anong yabang-yabang mo, duwag ka pala. Malalaman-laman namin, ikaw duwag, isa kang dakilang duwag. Nakakahiya, di ba? So kung ako po sa'yo, di ba? Isuko mo na yung dugyot mong sarili. Suko mo na. Pakumbaba ka na lang. Tuloy po natin. ng CIDG Directorate for Intelligence ang pagsisilbi ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Sa ngayon, maingat ang CIDG sa mga inilalabas na impormasyong patungkol sa posibleng kinaroroonan ng senador. We must remember na dati siyang Baka, saan ba si Bato ngayon? Ano sa tingin nyo mga pre? Sa tingin, nasan kaya si Bato? Baka nasa ilalim ng lupa. Alam mo Bato, kahit sa ilalim ka pa ng lupa magtago, pag si General Torre yung naghanap sa'yo, yung heartbeat mo, matatagpuan pa rin yan. Makikita yung heartbeat mo. Diba? Hindi heartbeat ng palaka yung makikita. Yung heartbeat mo talaga. PNP officer. So, I'm sure minutes or even now nanonood siya ng anong ito. Okay. And from my expression, body language, and the way I answer, ano niya po yun, i-interpret niya yun. Understood. He is a good intelligence officer. Nakahanda rin daw tumulong sa pag-aresto si MMDA General Manager Nicolas Torre III na dati ring hepe ng PNP. Ito na. Tutulong na po si General Torre. Mga DDS, pumila kayo mga DDS. Sabihin nyo, dadaan muna kayo sa akin bago nyo makuha si Bato. Subukan nyo nga. Sige, try nyo. Puro kayo kaululan, kayabangan. Pagtatadyakan ko nga lang kayo. Mga bobo kayo. Wala kayong mga bilang at wala kayong mga silbi. Ang sabi nung huhulihin po si Digong at si Kibuloy, sabi ng mga tangan DDS na mga papangit, na mga patay gutom, na mga hindot, na mga kantutero ng puno ng saging, sabi nila, dadaan muna kayo sa amin. Dadaan na kang dugo. Utang inasan yung dugo. Naniniwala pa ako yung kabaklaan nyo dumanak. Nung hinuli yung inyong amo, yung inyong kabaklaan ay dumanak. Naging bakla. Bakit? Barbie supporter po sila. Sino yung leader nila? Si Baste. Tandaan nyo, nung si Kibuloy hinuhuli po, wala si Basti doon. Dahil takot po si Baste Duterte kay General Torre. Diba? Takot po yan. Kaya ang sasabihin nyo, dadaan muna kayo sa amin bago nyo makuha ang tatay namin. Bago nyo makuha si Pastor. Siguro, ngayon, hindi nyo na masasabi yan. Diba? Dahil noon sinabi nyo yan, sa panahon ng paghuli kay Kibuloy at Digong, hindi nyo naman ginawa. Mabunganga lang kayo. Diyan lang kayo magaling sa bunganga. Pero pag harap-harapan na, wala. Nakakahiya kayo. Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, malay mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. Ayan na. Malay nyo, nasa estero nagtatago.
Malay nyo, nasa kalsada pala. Malay nyo, nasa puno ng mangga. Yung puno ng mangga, di ba may butas yan? Malay mo, sumiksik siya dyan. Tapos nakaganyan lang. Malay nyo, nasa kanal, nagtatago. Ay, pwedeng damputin yan. Di ba? Kasi si General Torre, party po yan ng gobyerno. Party po siya ng gobyerno. Nagsasagawa na rin ng manhunt operation ang National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may binuo na silang team na nakatutok lamang sa paghahanap kay Senator Bato. There's no Paano naman po pag nahanap namin si Bato? Paano naman po yun? Magituturo namin. Wag na si Sabongero. Sino ngayon? Atong ang hirap hanapin nun. Malalim yung pinagtataguan nun. Kahit heartbeat nun, hindi natin mararamdaman. Si Bato, kaya po nating hanapin yan. Malay nyo, nandyan lang sa kapitbahay pala natin. Di tuturo ko agad. Hello? Ito po si Bato de la Rosa. Nagtatago lang. between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arestoin namin siya. At bukod, pag nakita ka Bato de la Rosa ng NBI, matitibag ka talaga. Pero hinahanap namin siya ngayon. The warrant is valid. It can be enforced. Pero, ayan the warrant is valid. Diba? Pero sabi nung isa, sino ngayon, yung si John Beck Remulla, wala naman daw pong warrant. Diba? Sinungaling itong si Remulla eh. Halatang halata po yung kanyang pinaglilingkuran ay mga Duterte. Alam mo, John Beck, hindi, ipatupad mo dapat, no? Or dapat malaman din ng taong bayan kung ano yung katotohanan. Hindi mo na kailangan pagtakpan yung mga yan. Napapaghalataan tuloy. Diba? Sabi mo walang warrant. Ngayon pala may warrant. Kinain mo yung sarili mong tae. Base raw sa record ng Bureau of Immigration, hindi pa rin nakakalabas ng bansa ang senador. Pero hindi nagpapakampante si Matibag dahil napakaraming exit at entry points ng bansa. Iginit naman ni Matibag na hindi raw maaaring magsilbi ng warrant of arrest ang isang legal counsel Ayun, shoutout kay Rafi Galvez sa kanilang kliyente. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung idea na ibigay mo sa abogado at siya magsiserve. Ay, bobo! Ito si Bundok. Yung pagmumukha niya na mukhang tubol. Diba? Dapat po dito madisbar na. Ang pangit po nakakahiya na merong mga ganitong abogado na ini-interview pa, akala natin professional mag-isip. Yung pala yung mga sasabihin, kabubuhan lang. Diba? Basta mga lawyer po ng mga DDS talaga, mga kain tae talaga yan. Diba? Si Bundok pa yung in-interview. Naku po, ang daming magagaling na lawyer dyan. Itong tanga pa na to yung inyong in-interview, nakakahiya. Diba? Sa bagay, okay na rin yun. Na-expose yung kanyang kabubuan at katangahan. Kahit alam na natin. Diba? Na inutil talaga to si Bundok. Tingnan yung pagmumukha. Alam nyo, kung ako magkakakaso, maghanap ako ng lawyer, magpaw na lang po ako. Sa totoo lang. Kumpara dito na kay Bundok na to, na putang inang kabubuhan yan. Bobo yan eh. Diba? Bobo po yan. Walang utak yan. Tapanga-tanga yan. Saan ka makakita nun? Ikaw lawyer ka ni Bato. Tapos ikaw yung magsiserve ng warrant kay Bato. Diba, bobo? Alam mo, ang dami pong mga hinuli dito sa Pilipinas sa mga normal na tao lang, walang kakayahan, walang kapangyarihan. Meron din yung mga makapangyarihan tao. Ang nagsiserve po talaga ng warrant, PNP, NBI, hindi po yung lawyer nung taong wanted. Di ba? Saan ka makakita niyan? Lawyer mo? Ikaw yung lawyer, tapos isi-serve mo yung warrant sa iyong kliyente? Ngayon ko lang yata nalaman yan. Bundok.
Ang baho ng utak mo. Di ba? Bobo ka. Una ng tinablayan ng abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondok. Sa panayam kay News 5 anchor Cheryl Cosim sa One Balita Pilipinas, iginiit din ni Bondok na hindi pa dapat arestuhin ng senador lalo't nakatakda pa silang maghain ng motion for reconsideration. Yung sinasabi nila ngayon na opinion nila, that is not yet controlling. They cannot unilaterally Bulol-bulol yung magsalita yan. Nagluluding utak yan dahil bobo. Umiikot yung ibon dito sa ulo niyan. Dahil lutang nga po yan eh. Hindi niya po alam yung kanyang sinasabi. declare the arrest warrant enforceable without it going through the proper scrutiny of the courts. Hindi rin daw katanggap-tanggap na tinatawag na pugante ang senador. Ang tawag, anong dapat itawag kay Bato? Mag-type nga kayo dyan. I-type nyo nga ito dyan sa comment section. Jimmy Bundok Bobo, Bato de la Rosa Pugante. Sige, type nyo. Hindi ko tanggap-tanggap, ulul ka. Ulul ka, bobo ka. Ha? Baka sa'yo, hindi ka tanggap-tanggap. Eh sa amin, okay lang. M. Suzuki, shoutout po ha. Hindi ko tanggap-tanggap. Bugok, bobo. Paano po magiging fugitive kung walang kaso? Therefore, pagdating po sa harboring or aiding, abetting, obstruction of justice, no? Paano po malalabag din yon kung wala ngang nilalabag pa yung principal? So, there are no laws being broken here. Bagamat hindi nila kinukumpirma kung nasan mismo si Bato, masama raw ang loob nila na mismong taga-Pilipinas pa ang nag-a-apply ng Interpol Red Notice laban sa senador. Alam nyo po, mabigat yan, no? Kasi usually po, ang nag-a-apply niyan yung mga ibang bansa na either kalaban natin or sinusubukan kunin ng ating isang... Pwede naman tayo mag-apply. Hindi porket Pilipino si Bato, Pilipino tayo, bawal na. Gago talaga. Diba? Eh, kasi tayo mismo, willing na tayong ibigay si Bato doon. Sa ibang bansa. Willing na tayong ibigay si Bato doon. Diba? Oh. Pero kung si Bato, halimbawa lang, maganda yung ginawa ni Bato sa Pilipinas, tapos kukunin siya ng ICC, hindi tayo papayag. Bakit tayo papayag? Maganda nga yung ginagawa ni Bato. Pero dahil katarantaduhan po yung ginawa ni Bato, isinusuka na natin yan. Ulang na lang sabihin natin yan. Sa inyo na yan? Chap-chapin nyo na doon? Ha? So yun po, tayo po, ang sigaw natin, sa inyo na si Bato. citizen, no? Sa huli, muling iginiit ng Kamara de la Rosa na mas maiging litisin na lamang siya rito sa bansa kaysa sa ICC na kinalasan na ng Pilipinas. Maraming salamat. Anyway, yun po yung ating unang reaksyon At nakakahiya itong pinaggagawa ni Jamie Bundok parang tanga lang siya. Kayo, ano po yung inyong opinion dito at reaksyon bago tayo may idudugtong po tayong balita dito bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe po para naman maging updated po kayo sa mga uploads po natin. Okay? Eto, isingit lang po natin ito mga pre, Ayon po dito. Ayon po kay Matibag mga pre. NBI checking for other victims of Mabanta. Kung naalala niyo itong si Mabanta na to, itong putang inang Mabanta na to. Kinikikilan po si former House Speaker Martin Romualdez. At ayon po sa NBI mga pre, marami din po itong mga kinikikilan na mga nasa gobyerno po, na mga tinatakot. Pag hindi ka nagsalita, ilalabas ko to. Kala mo talaga, no? Yun yung trabaho po nila, itong putang inang peanut gallery na to. Yung host nila dyan, tingnan mo yung host. Yung pagmumukha, mukhang iniimbalsa mo ng putang inang yan, di ba? Mga hayop kayo dyan sa peanut gallery.
Oh, lahat kayo dyan, mga gago. Diba? Oh, kaya wag nyo nang nilulukuan taong bayan. Kunyari pa, nasa katotohanan kayo. Diba? Gagamitin nyo ang taong bayan para pumaldo kayo, mga hayop kayo. Kaya ang peanut gallery na yan, daming nauto. Diba? Sila po ang professional na mangingikil. Pag nagbabalita sila, may lalabas daw na ebidensya. Pangina yung mga kasuutan, magaganda. Pero putang ina, yung pinambili ninyo dyan, yung pinalamo ninyo sa inyong putang inang pamilya, ay galing din sa pera ng taong bayan. Diba? Gago kayo, peanut gallery. Mga ulol. Diba? Pera ng taong bayan ang ginamit nyo dyan. Kaya, yung iba pang biktima ng peanut gallery, sana po, no? Lumabas na kayo. Lumabas na po kayo para managot na po itong hindot ng mga miyembro ng peanut gallery na to. Ha? May sumilip. Anyway. Kayo, ano po yung inyong opinion, reaction dito? Ayan, mag-comment lang po kayo para mabasa naman po natin yung inyong kanya-kanyang komento dyan. Bago tayo mag-move sa next topic natin, mga pre. May TikTok tayo dyan. Ano ba yung pangalan ng TikTok? Ballpoint Man 2.0. Ano pa ba yung pangalan ng Facebook page natin? Ballpoint Man 2.0 at Ballpoint Man 3.0. Ayan ring the bell button, like, share, subscribe po mga pre.